Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang poong Nazareno ng isang masibagong palakpakan. Mga kapatid, ano po ba ang liwanag na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon? No? Ito yung liwanag na ating narinig na kanyang salita. No? At gusto ng Diyos na narinig natin ang kanyang salita, ito'y ating isabuhay. No? At ibahagi itong liwanag na ating narinig sa Kanya sa ating kapwa. Lalong-lalo na yung mga taong higit na nangangailangan. No? Si Jesus, ang liwanag ng kadiliman. No? Si Jesus, ang liwanag sa ating buhay. No? Na kung tayo man ay nasa kadiliman, at kung tayo man ay maraming mga pinapasan, lumapit tayo sa liwanag. Si Jesus, ang liwanag ng ating buhay, ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay, kadiliman, may liwanag na naghihintay sa atin kung tayo sa ating sarili ay may kababaang lumapit sa liwanag na yon. Walang iba, ang ating Panginoong Hesus. No? Kaya nga si Jesus sabi dito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. No? Naalala ko po sa amin, no, sa probinsya namin, no? Pagka brand out, yung ilaw namin ay lampara. No? Ito'y isang lampara lang. Pero yung lampara na yon, kahit maliit, yung buong bahay namin ay nagliliwanag. No? Ganon din po sa buhay natin. Pag tinanggap natin si Jesus, na siya ang liwanag, no? Ito'y hindi natin maitatago. Dapat natin din itong ibahagi sa ating kapwa. No? Kaya po mga kapatid, ang hamon sa atin ay ibahagi natin ang liwanag na ating napakinggan at natanggap sa ating kapwa. No? Huwag po natin itong itago sa sarili natin. No? Kaya nga sabi ni Jesus, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. No? Sa paglapit natin sa liwanag, makikita natin sa sarili natin yung mga karamihan ng mga kahinaan natin. No? Kaya nga sabi ng iba, bakit nagbagong buhay na ako? Bakit maraming pagsubok? No? Dahil sa paglapit mo sa liwanag, makikita mo ang iyong kahinaan. No? At yung nakikita mo na yung kahinaan mo at tinanggap mo na. No? Yan. Si Jesus ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalakasan. No? Kaya po, di ba, nasubukan nyo na kung tayo ay lumapit kay Jesus, mas maraming pagsubok, no? Mas maraming pasanin, no? Dahil lumapit ka sa liwanag, no? Unti-unting nabubunyag lahat ng ating mga kahinaan, no? Lahat ng mga mali na dapat itong itama. Kaya po mga kapatid, si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Kaya po, sa kadiliman na pinagdaanan natin, si Jesus ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan, dahil siya
ang liwanag ng ating buhay. No? Kaya buong kababaang lumapit tayo sa Kanya. At huwag maghinaan ng loob na kung sa paglapit natin sa Kanya ay unti-unting nabubunyag lahat ng ating mga kahinaan. At yung mga kahinaan na yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan dahil si Jesus ang liwanag na magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan. Kaya po mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa buhay na ito at pagtuloy natin ng paghingi ng tulong sa ating poong mahal na Nazareno, no? Tulungan sana tayo, no? Na lumapit sa liwanag at upang hindi manatili sa kadiliman. No? At sa pagtanggap natin sa liwanag na si Jesus, sana matuto tayong ibahagi ito sa ating kapwa, lalong-lalo na nasa kadiliman pa. Amen.